Magandang hapon po sa ating lahat at andito pa rin po tayo sa ating topic ngayong hapon dito po sa Rema Live, dito po sa Rema Philippines. 3 reasons to embrace the power of God's Word. At bago po yun, tayo munang lahat ay umuo at manalangin. Aming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, salamat sa hapong ito na kami pong muli makapag-aral ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming turuan, samahan Panginoon, buksan mo ang aming puso, isipan Panginoon sa aming pag-aaral sa hapong ito nang sa gayon, patuloy kang maitaas sa buhay namin naman. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, ituloy po natin ang last part ng ating pag-aaral po sa hapong ito. Isa po sa pinaka-controversial o pinaka-inaataking libro sa kasaysayan ng mundo ay walang iba po kundi ang Biblia. Bakit po? Maraming mga tao po ang questionable pa rin sa kanila kung ang Biblia nga ba ay salita ng Diyos o hindi. At hindi po ito nakapagtataka dahil sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, "For their minds have been blinded by the god of this age, leaving them in unbelief. Their blindness keeps them from seeing the dayspring light of the wonderful news of the glory of Jesus Christ, who is the divine image of God." Alam po natin na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga tao upang hindi nila makita at matanggap ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Ang Biblia po ay hindi lang basta libro, pero ito po ay may kapangyarihan na baguhin ang buhay ng tao at sitwasyon ng bawat isa sa atin. Hindi lang po ito logos, ito rin po ay rema. Hindi po ito basta nakasulat o nasusulat, kundi ito po ay buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya isa sa pinakamaling magagawa nating mga Kristyano ay ang pagdudahan ang salita ng Diyos. Naituro po sa atin kahapon nung Monday ni Pastora Cristel na ang isang reason upang yakapin natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay dahil sa ang salita ng Diyos ay inspired. Hindi sa karunungan o kapangyarihan o kakayanan ng tao, kundi ng banal na spirito. At nasabi rin po sa atin ni Pastora Almira kahapon, ang pangalawa, the Word of God is profitable, malaking pakinabang o malaki ang pakinabang sa atin ng salita ng Diyos. May malaki po itong magagawa sa buhay natin. May malaki po itong maibibigay na hindi kayang ibigay ng isang pangkaraniwang libro lamang. At ngayon po, pag-aralan natin ang pangatlo. God's Word is defendable. Ang salita ng Diyos ay maipagtatanggol natin. Bakit? Dahil ang salita po ng Diyos ay katotohanan. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 32, "If you embrace the truth, it will release true freedom into your lives." Ang salita ng Diyos po ay liwanag din. Sabi po sa John chapter 8 verse 12, "I am the light to the world, and those who embrace me will experience life-giving light, and they will never walk in darkness." Ang salita po ng Diyos ay buhay. At sabi po sa atin ng Hebrews chapter 4 verse 12, "For we have the living Word of God." Hindi po ito nakasulat lang o nasusulat lang o na-preserve ng mahabang panahon, kundi ito po ay buhay. At ang isang bagay na dapat natin ginagawa tuwing bubuksan po natin ang Biblia, hingin natin sa author nito na buksan nito ang ating mga puso nang sa gayon makita natin yung mga bagay na gustong iparating sa atin ng Panginoon. Amen po. Dito po sa number 3 ng pinag-aaralan po natin ngayon, God's Word is defendable. At ang sabi niya, it brings you to maturity. Dito po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11, ang sabi po dito, "Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan ng ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kalamang ito tulad ng lubos na pagkakilala niya sa atin." Pagkatapos po nating maligtas, nagsimula na po ang process ng spiritual growth po ng bawat isa. ng ating mga mananampalataya. At itong paglago na ito, itong spiritual maturity
na ito ay isang ongoing process na hindi natatapos. At ayon po kay Apostle Paul, dito po sa Philippians chapter 3 verse 12, hindi sa natamo ko na o ako ay naging ganap na. Inangkin ako ni Kristo Jesus para sa isang layunin at nagsusumikap ako upang aking maangkin ang layuning iyon. Sa verse 13, mga kapatid, hindi ko ibinibilang na inaangkin ko na ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran ko at pinagsisikapang maabot ang mga bagay na nasa harap ko. Ang Apostol Pablo na mismo nagsasabi na ito po ay isang ongoing process at ito po ay tuloy-tuloy. Hanggang sa tayo ay lubusang maging ganap kay Kristo. Nung tayo po ay mga bagong mananampalataya lamang, kakaunti pa ang kalaman natin tungkol sa Diyos, mababaw pa ang pag-unawa natin sa lahat ng bagay, maging sa salita ng Diyos, pero hindi tayo nagstay as a baby. Tayo po dapat ay lumalago. Kung kayo po ay may mga katabi, maganda po na sabihin nyo nga po sa katabi nyo, tayo dapat na mga Kristyano ay lumalago. May mga times, nung baguhan pa lang tayo, alam nyo po, siguro madaling maunawaan na tayo ay mga baby Christian pa lang. Pero kung ikaw ay mahigit 1 taon na sa simbahan, hindi ka pwedeng magstay as a baby Christian. Ang sabi nga po dun sa binasa nating verse sa 1 Corinthians chapter 13, sabi nung ako ay bata pa, ako ay nagsasalita, ako ay nag-iisip, at ako ay nangangatwiran na tulad ng isang bata. Pero ang sabi niya, hindi siya nagstay sa pagiging bata. Bagkus ang sabi niya, sa kasunodan o katuluyan nito, ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniiwan ko na ang mga aral ng bata. Okay po. At katulad nga po ng sinabi ni Apostol Pablo, ang spiritual maturity o ang spiritual maturity po ay isang ongoing process. At ang isa sa susi ng spiritual maturity ay ang consistency at discipline na gawin yung mga bagay na makakapagpalapit po sa atin sa Panginoon. Ano ba ang ginagawa mo para ikaw ay lumago? Amin po ba? Sa isang halaman, pag tinanim mo yan, hindi mo yan basta iiwan na lang, na maarawan o maulanan. Hindi po. Inaalagaan yan. Kailangan yan ng ulan, ng tubig, kailangan yan ng araw, kailangan yan ng mga fertilizer na makakatulong para siya ay lumago. At sa atin yung mga Kristyano, sabi ko nga, ang isang susi sa spiritual maturity ay ang consistency. Ibig sabihin, hindi yung hindi yung lulubog, lilitaw ka lang sa simbahan, o hindi yung aatras ka, abanti ka, kundi yung tuloy-tuloy na ginagawa mo yung mga bagay na makakatulong para ikaw ay mapalapit sa Panginoon, o ikaw ay mag-grow spiritually as a Christian. At ang isang way para magawa po natin ito ay sa pamamagitan ng pakikipag-fellowship sa ibang mga believer, ang pananalangin, ang worship, ang camping, ang Sunday services, ang mga Bible studies at mga bagay na tungkol sa gawain ng Panginoon. At isa po sa magdadala sa atin sa spiritual maturity ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Alam niyo po, walang lumalaki nang hindi kumakain. At sa ating mga Kristyano, ang pagkain po natin ay ang salita ng Diyos. Gaano ka ba kadalas kumain ng pagkain sa isang araw? Yung iba kumakain 5 beses sa isang araw, hindi po ba? Bakit? Doon sila lumalakas nakasanayan ng kanilang mga katawan. Iba naman 2 lang, iba naman 3 lang. Pero sana kung gaano tayo karaming beses kumain ng ating physical na pagkain sa isang araw, ganun din dapat higit yung pagkain natin ng salita ng Diyos bilang ating kailangan para tayo ay mag-mature o mag-grow spiritually. Ulitin ko po, ang susi sa spiritual maturity ay yung consistency at yung discipline na gawin yung mga bagay na makakatulong sa atin upang tayo po ay lumago. At kung bibigyan natin ng malaking part ang salita ng Diyos sa buhay po natin, tutulungan po tayo nito na mag-mature. At isang problema sa mga Kristyano, matagal na, pero hindi pa rin nagmamature dahil tamad silang kumain ng salita ng Diyos. Tamad sila na magbigay ng time para saliksikin, basahin, dili-dilihin ang salita ng Diyos. Actually, ang Bible reading nga isang basic part ng Christian life natin. Pero sa kabila ng lahat ng mga yun, marami pa ring mga Kristyano ang tamad patungkol sa salita ng Diyos. At naalala ko po yung sabi ng isang preacher, sabi niya, a well-read Bible is a sign of a well-fed soul.
hindi ka manghihina, hindi ka magugutom, hindi ka magbabackslide, hindi ka mawawala, sa Panginoon kung ikaw ay well-fed ng salita ng Diyos. At alam niyo po, ang ating responsibilidad po natin, ng ating spiritual na buhay. Yes, meron tayong mga pastor. Yes, meron tayong mga leaders. Yes, merong mga workers. Meron pang mga tao na makakapagturo sa atin ng salita ng Diyos. Pero ikaw ang unang-unang magpapakain sa sarili mo ng salita ng Diyos. Responsibility natin ng spiritual na buhay po natin. Hindi tayo dapat nakaasa sa ibang tao. Bakit? Kung kaya mo nang maghugas ng pinggan, gawin mo. Huwag kang nakaasa sa iba. Kung kaya mo nang kumain mag-isa, magsubo ng pagkain mag-isa, gawin mo. Hindi ka mag-aantay ng ibang tao para subuan ka, para lumakas ka. Bakit po? Ulitin ko po. Ang spiritual maturity ay nakadepende, responsibilidad muna natin bago ng mga leaders natin. Okay po, a well-read Bible is a sign of a well-fed soul. Ang spiritual maturity ay hindi yung galing natin na mag-memorize lang ng salita ng Diyos. Hindi ko sinasabi na mali ang mag-memorize ng salita ng Diyos. Tama po ito, pero hindi sapat na memorize mo lang ang Word of God. Bakit po? Ang spiritual maturity po kasi hindi yung galing natin doon, yung dami mong alam sa salita ng Diyos, kundi yung nakikita, yung talab, at yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Ulitin ko po, ang spiritual maturity ay hindi lang yung galing po natin na mag-memorize, yung marami kang alam sa salita ng Diyos, kundi yung nakikita yung talab ng salita ng Diyos at yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Amen po. Kung kayo po ang tatanungin ko ngayon, nakikita ba yung talab ng kapangyarihan ng Diyos? Kasi hindi mo pwedeng i-recommenda yung isang gamot na hindi effective sa iyo o yung isang product na hindi naging effective sa iyo. At ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Ito po ay may talab, lalo na doon sa mga tao na uhaw at gutom sa kanyang mga salita. Yung mga tao na nagdidig, yung mga Kristyano na nagdidig deeper doon sa salita ng Diyos, na hindi lang sila basta nagbabasa ng salita ng Diyos, kundi naghihintay sila ng revelation mula doon sa salita ng Diyos na nanggagaling sa banal na Espiritu. Okay po, nakikita ba yung talab ng salita ng Diyos sa buhay natin? Nakikita ba yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin? Nabago na po ba tayo ng salita ng Diyos? Hindi yung tumatanda lang tayo at nagkakaroon ng puting buhok at kulubot na balat, pero ang tanong, lumalim ka na ba sa relasyon mo sa Diyos? At mas nakikita na ba si Kristo ngayon sa buhay mo kaysa sa buhay mo dati? Hindi lang dapat siya nakikita sa iyong mga salita, kundi sa buong buhay natin. Ulitin ko po, the Word of God o God's Word is defendable and it brings you to maturity. Hindi pwede na nagsisimba ka pero hindi ka lumalago. Hindi pwede na nagbabasa ka ng salita ng Diyos pero hindi ka lumalago. Bakit? Ulitin ko po, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan at ito po ay may talab sa buhay po natin. Amen. Ang Word of God po, the Word of God brings you to maturity. Gaano na karaming Word of God ang na-intake mo? At ilan na o gaano na karami sa Word of God ang tumalab o yung nakita sa buhay natin? Kung sa isang taon po, merong 365 days at merong 52 weeks, kung di ako nagkakamali, o 53 weeks, so, ibig sabihin, ganun karaming Sunday sermon ang naririnig mo bukod pa sa Bible study, bukod pa sa live, sa Rema Fields online, o bukod pa dun sa yung personal mo na pag-aaral ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, marami na tayong narinig na salita ng Diyos. Pero dito sa dami ng narinig natin, napakinggan natin, narinig natin, natutunan natin, ang tanong, nakita na ba yung talab nito sa buhay natin? Kasi naalala ko po yung sabi ng isang pastor, sabi niya, paano mo malalaman kung ang salita ng Diyos, kung isang tao ay natutunan na ang salita ng Diyos? Alam niyo po, ang sagot doon ay kapag nakita na yung salita ng Diyos sa buhay niya o na-i-apply niya na ito. Kasi baliwala yung alam mo kung hindi ito applied sa buhay po natin. Ulitin ko po, the Word of God brings you to maturity. At ang next po doon sa number 3, God's Word is defendable. It brings you to maturity. Ang next naman po, the Word of God brings you to ministry. Dito po sa Acts chapter 20 verse 32, sabi niya po dito, ngayon mga kapatid, inihahabilin ko kayo sa Diyos at salita ng kanyang
biyaya. Ito ang makakapagpatibay at makakapagbigay sa inyo ng mana kasama ang lahat ng pinaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak o ginto o anumang pananamit ng sinuman. Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay gumawa para sa aking pangailangan at ang aking mga kasamahan. Kasamahan. Sa verse 35, nagpakita ako ng halimbawa sa inyo sa lahat ng mga bagay. Sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong sumaklolo sa mahihina, dapat ninyong alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya ring may sabi, lalo pang pinagpala ang magbigay kaysa sa tumanggap. Dito po sa verse po na ito, mapapansin natin, sabi po dito, no, inihabilin ko kayo sa Diyos at salita ng kanyang biyaya. Okay po, ang Biblia po ay katulad ng isang kompas. Ano po? At ang Biblia ay ituturo sa iyo yung tamang direksyon. Ang Word of God is at work sa buhay natin. Hindi ito natatapos as long as ang buhay natin ay puno ng salita ng Diyos. Yung Word of God na yun, nag-work out sa atin para i-develop tayo, ano po, into someone na magagamit ng Diyos, no? Into someone na pine-prepare o ini-equip ng Diyos para sa ministry. If you have welcomed the gospel, then God opened your eyes. God inclined your heart. Kapag ang salita ng Diyos ay naging welcome sa buhay natin, ano po, nagsisimula ang Diyos na i-open yung ating mga paningin at ang Diyos po ay nandun na binabago yung mga puso natin, ano po, upang tayo ay magamit niya sa kanyang gawain. Dito po sa Acts chapter 6 verse 2, kaya tinawag ng 12 ang napakaraming alagad. Sinabi nila, hindi nararapat na iwanan namin ang salita ng Diyos upang maglingkod sa hapag. Verse 3, kaya nga mga kapatid, humanap kayong mula sa inyong mga sarili ng 7 lalaki na may magandang patotoo, puspos ng banal na spirito at karunungan na itatalaga natin sa gawain ito. Kami ay matatag na magpapatuloy sa pananalangin at paglilingkod para sa salita. Dito po sa Acts chapter 6 verse 2 to 4, ang Greek word na diakonia ay nag-appear ng 3 times at 2 beses ito na na-translate as ministry. Ang ministry or service ay God-appointed responsibility para sa lahat ng mga mananampalataya. Tinatawag ng Diyos ang iba't ibang tao at inilalagay sa iba't ibang ministry depende sa gifts and qualifications ng bawat isa. Ito po sa Romans chapter 12 verse 2, ito ay sapagkat sa isang katawan ay mayroon tayong maraming bahagi, ngunit ang mga bahagi ito ay may iba't ibang gamit. Gayon din tayo na bagamat marami ay iisang katawan kay Kristo at ang bawat isa ay bahagi ng ibang bahagi. Verse 6, ngunit mayroon tayong iba't ibang kaloob ayon sa biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung ito man ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, siya ay magpahayag ayon sa sukat ng bahagi ng pananampalataya. Kung ang kaloob ay paglilingkod, paglingkorin siya. Kung ito ay sa pagtuturo, pagturuin siya. Kung ito ay sa pagpapayo, pagpayuhin siya. Kung ito ay sa pagbibigay, magbigay siya ng may katapatan. Kung ito ay sa panguna, papangunahin siya ng may kasigasigan. Kung ito ay pagkamahabagin, mahabag siyang may kasiyahan. At sa 1 Corinthians 7 verse 17, ngunit kung ano ang mga itinakda ng Diyos sa bawat tao, mamuhay nawa siya ng ganoon. Kung paanong tinawag ng Panginoon ang bawat isa, gayon din ang tagubilin ko sa mga iglesia. No, it produces a passion to meet others' need. Ano po, kapag tayo ay puno ng salita ng Diyos, somehow nababago yung heart natin, napapalitan siya, nagkakaroon siya ng passion para tulungan ang ibang tao. Ano po, ang ministry ay meeting the needs of people through the power of God. Tayo po ay naglilingkod, tayo ay nagmi-ministry, no, dahil yung Word of God is at work sa atin. Tinutulungan tayo ito para magawa yung kalooban ng Panginoon. At sabi po dito, ang ministry ay minimit nito yung pangailangan ng tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo pwedeng umasa sa ating sariling kakayanan, sa ministry. Bakit po? Kasi magagawa lamang po natin ito dahil sa biyaya at habag ng Panginoon. Ini-equip po tayo ng Word of God para i-ready tayo sa pagtupad ng kalooban niya. Ulitin ko po, ini-equip tayo ng Word of God para i-ready tayo sa pagtupad ng kalooban niya. It brings you to ministry. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13,
Dahil dito, kami rin ay walang patid na nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang tinanggap ninyo mula sa amin ang salitang inyong narinig na nanggaling sa Diyos, tinanggap ninyo ito hindi bilang salita ng mga tao, subalit tinanggap ninyo ito na ito nga ang salita ng Diyos na siya rin gumagawa sa inyo na mga sumasampalataya. See, ang Word of God is at work sa buhay natin. Ano po? Ito ay sapagkat kayo, mga kapatid, ay tulad sa mga iglesia ng Diyos sa Judea na kay Kristo Jesus. Dahil kayo rin ay naghirap ng gayon ding mga bagay upang sa inyong mga sariling kababayan tulad nila na naghirap mula sa mga Hudyo. At sabi po ng Philippians 2:13 sa atin, ang dahilan nito ay gumagawa sa inyo ang Diyos upang naisin at gawin ninyo ang kanyang mabuting kaluguran. Ulitin ko po, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng desire, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pagnanasa para magawa natin yung kalooban ng Panginoon. Ano po, dito po sa 2 Timothy chapter 3 verse 17, then you will be God's servant, fully mature and perfectly prepared to fulfill any assignment God gives you. Ulitin ko po, then you will be God's servant, fully mature and perfectly prepared to fulfill any assignment God gives you. Ang salita po ng Diyos, piniprepare po tayo nito, hinuhubog tayo nito para fully mag-mature tayo at maging prepared tayo para gawin po ang mga assignments, ang mga callings na nihanda po ng Diyos sa atin. Ang Word of God, dinedevelop tayo nito para ma-fulfill po natin yung God-given ng task ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ulitin ko po, God's Word is defendable and it brings you to maturity and it brings you to ministry. Amen po. At naalala ko po dito yung isang kwento ng mga labanan noong unang panahon. Merong isang grupo ng mga tao na nakipaglaban hanggang doon sa isang isla, napadpad sila kasama yung pamilya niya at isang mandirigma na lang natitira. Ngayon, habang siya po ay nandoon sa isang kuweba, pumasok siya sa isang kuweba, nakakita siya ng isang treasure chest. Pero pagbukas niya po ng treasure chest na to, hindi mga ginto, hindi mga pilak, hindi mga mamahaling bato ang kanyang natagpuan, kundi ang Biblia. Alam niyo po, at sinimulan niyang basahin ito. At alam niyo, nung nabasa niya itong salita ng Diyos, nagsimula siyang lumuhod at umiyak sa Panginoon. Nakilala niya ang Diyos, kinausap siya ng Diyos at nakita niya, naramdaman niya yung sobrang pag-ibig ng Diyos doon sa pagbubuklat niya ng Biblia. At ang time na yon, every time na mag-aaral itong mandirigma na ito, alam niyo po, sinishare niya doon sa asawa niya, sinishare niya doon sa mga anak niya, sinishare niya doon sa pamilya niya, sinishare niya hanggang sa ang buong isla ay, anong nangyari? Ang buong isla po ay naging mga Kristyano. Bakit po? Dahil doon sa isang puso na binago ng Panginoon, itong mandirigmang ito ay palainom, itong mandirigmang ito ay puro pagpatay, yung buhay niya hindi maayos, pero nung nabasa niya yung salita ng Diyos, simulang baguhin ng salita ng Diyos ang buhay niya, simulang baguhin ng salita ng Diyos yung puso niya, hanggang sa yung mga masasama niyang gawi, inalis niya, simulan niyang mamuhay ng karapat-dapat sa paningin ng Diyos, at hindi lang siya, itinuro din niya ito sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at sa kanyang mga pamilya, hanggang sa ang buong isla ay napuno ng mga mananampalataya at may takot sa Panginoon. Ang salita po ng Diyos ay may makapangyarihan. Ito po ay buhay, hindi lang ito nasusulat, kundi ito po ay buhay. At ang kapangyarihan ng salita ng Diyos dapat dalhin tayo sa maturity, sa pagkaunawa at pagkakilala natin sa salita niya at ng author nito, walang iba kundi ang Diyos. At ang salita ng Diyos, i-develop tayo ito para tayo ay magamit niya sa ministry. At hayaan natin na maging mas uhaw pa tayo sa salita ng Diyos. At every time na bubuksan natin ang Word of God, ang panalangin natin sa may akda nito, na kausapin tayo, buksan itong ating mga puso, nang sa gayon malaman natin, maunawaan natin ang kanyang mga salita at mapuno tayo ng kapahayagan ng salitang ito. Amen po. So maraming salamat po sa bawat isa. Ito lamang po ang aking maibabahagi at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat sa iyong mga salita.
sa iyong salita na makapangyarihan. Hayaan mo na ang talab nito, ang kapangyarihan nito ay makita sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang maitaas sa buhay namin. Hayaan mo, Panginoon, na ang bawat salita na naririnig namin ay patuloy namin, Panginoon, na magawa, maisabuhay ng sa gayon maparangalan ka sa buhay namin, O Diyos. Kausapin mo kami palagi na yung mga salita, buksan mo ang aming mga puso sa pagkaunawa namin sa mga ito, ng sa gayon makuha namin ang mga bagay na nais mong iparating, O Diyos. Maraming salamat, Ama. Pinupuri ka namin, O Diyos, at dinadakila. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat.